Diretso niyo sa paglilibing. Dali! Sandali! 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 Bilisan ninyo! Bilisan ninyo! Ibaba niyo na! Awa Ibaba niyo! Umalis kayo! Umalis kayo! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, ha? Siguro ho, sa batas at sa papel, mas may karapatan ho kayo. Pero sa dugo at puso, may karapatan din po kami bilang anak ng tatay namin. Kaya hindi na ho ako papayag na sa kahuli-huli ang pagkakataon, ipagdamot niyo pa rin na makita namin si Papa. Hindi! Ang bawat isa sa atin ay may mga paborito at iniidolo. Sila ang mga nilalang na ating tinitingala, mga taong nagbibigay sa atin ng kaligayahan at inspirasyon. Kadalasan, sa mata ng isang bata, ang kumakatawan dito ay ang kanyang mga magulang. Dahil sila ang pinakamadalas na nag-aaruga at nagbibigay ng atensyon habang siya ay nagkakaisip. Pero paano kung sisirain pala ang paghangang ito ng isang napakasakit na kasinungalingan? Tunghayan ang totoong kwento ng isang anak at ang amang kanyang tiningala hanggang sa kanyang madiskubre ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao nito at sa sitwasyon nilang mag-ina. Gaano nga ba kahirap patawarin ang sarili mong ama? Sasagutin yan ang aming episode na pinamagatang Anak ng Kabit. Alam niyo mga kapatid, ayon sa unang Korinto 13, ito yung tinatawag na versikulo ng tungkol sa kanya. Nakakaingit sila atin yung Nita, oh. Sana tumagal din tayo katulad nila. Huwag mong panigitan yan dahil ihigitan natin sila. Huwag kang mag-alala. Alam mo, naambos mo na ang puso ko. Gusto mo, ikaw naman. Hanggang sa huli, mamahalin kita. At alam mo, lalo na itong bunso ko. Ano naman? Kahanga-hanga sina Ninita at Poldo. Bibihira na lamang ngayon ang nakakaabot sa silver wedding anniversary. Fidelity, faithfulness, yan ang sikretong nagbigay ng matagal na pagsasama nilang dalawa. Sa panahon ngayon, maraming relasyon ang nasisira ng dahil sa pakikiapit o yung usong-uso ngayon na pinapalabas tungkol sa mga kabit ng asawa. Congrats, ha? Congrats, ate! Congrats! Congrats, ate! Congrats, ate! Congrats, ha? Best wishes! Mwah! Mabuti naman, naka-attend kayo. Lalo na ikaw, Ruel. Ano naman to si Nita? Walang red alert ako. Hindi ako naka-red alert yun. Alam mo na, nakakalusot ako eh. Oo nga eh. Kay Commander. Pero sandali, mas nakakatakot to si General. Oo nga eh. Hindi ako duty dito, di ba? Tama. Buti nga, pinayagan ka ng commander mo. Pero ito lang nga sa akin, ha? Lagi ka mag-ingat. Lalo na dyan sa pag-iba-iba ng destino mo. Hindi, ano naman? Ako pa. At ikaw naman, Mira. Okay. Baka mamaya, matambangan at matsyempohan ka ng kalaban, ha? Oh? Kalaban? Wala naman ang kalaban natin. Wala. Teka, ito mo, nagpapaligo ka na siya. Ma. Oh. Bakit? Mapagsabihan mo nga to, oh. Bata-bata, nagpapaligaw na dun sa kasamang lalaki. Si Ate Alice naman, sinabi ng kaibigan ko lang sa school yung si Jeffrey. Kaibigan, eh, nakita. Kaibigan mo naman. Nakita ko. Ano pinag-uusapan niyo? Ay, Ha? meron daw ng liligaw. Ah! May Wala po. Siya, yun, mahal. Oo. Yun nga yata, Eh, baka naman talaga may gusto sa'yo yan. Na?
Tinan mo. Tignan mo naman. Eh, sino hindi makagusto? Tignan mo naman ang dusong natin. Napakaganda. Totoo naman. Imposible ba ang magugustuhan niya? Hindi yan imposible. Pero kayong dalawa, dalaga na kayo. Kung maghahanap kayo ng maliligaw sa inyo, makakasama niyo ang hahanapin niyo yung mabait. Para magtatagal kayo ng matagal na panahon. Katulad ng tita na nila, Tito Poldo mo. Eh ma, ba't hindi na lang kayo ni Papa yung gayahin namin? Matagal na yung pagsasama ninyo ah. Anak, ikaw dandahan kang mamili. Sigurado ka, lalaki yan. Papa naman eh. Kaibigan ko lang po yun. Sabi ko lang, anak, di ba? Kailangan mamili kayo, magaya ko. Diba? Papa! Sige na. Ayun na kayo! Saan ba tayo? Sa reception! Ayun na! Nagugutom na ako! Ayun na! And the meaning of this is this. Ayan yan. Ay! Anak! Sino yan? Katabi mo. Yan! Ay, naku, to si ate mo. In fairness, tinan mo na Uy, bakit Kaya pala nawawala ka na sa simbahan. Tinan mo yung ate mo. Meg, sinusumbong ka pa niya siya pala. Ano yan? Patingin? Hindi. Naku naman, akala ko ano na. Wala ako dyan eh. Ikaw, ha? Hindi ko alam yan, kaya ka pala. Sino yan? Ma pala. Ma, pa. Nasaan nga pala yung mga wedding pictures ninyo? Kasi sa bahay po ng classmates ko, yung mga pictures po ng parents nila, nandyan sa dingding, naka-display. Eh, bakit yung sa atin wala po? Anak, wala kasi talaga kaming wedding pictures. Bakit wala? Huwag yung sabihin wala kayong photographer nung kasal ninyo. Ito naman, baka naman sa sobrang tagal kasi, na-misplace na nila. Anak, wala talaga kaming wedding pictures ng papa nyo kasi Laman. hindi naman kami kinasal. Bakit? Eh, bakit di ka nagpakasal? Papa, ba't hindi mo pinakasalan si Mama? May problema po ba? Anak, ang ganito yan. Gustong-gusto na yung pakasal ng nanay mo. Kaya lang biglang nabuntis sa kapatid mo, si Alice. Yun. At saka, that time, medyo mababa pa ang ranggo ko. At konti pa lang ang sweldo ko. Kaya naging practical kami. After that, eto na naman, nabuntis na naman sa'yo. Eh yun, hanggang sa wala na sa isip namin ang kasal. Pero alam ng Diyos, anak, mga anak, gustong-gusto namin magpakasal ng nanay mo. Di ba? Mga anak, alam naman namin na kasalanan yung magsama kung hindi kasal. Pero wala man kaming basbas ng Diyos, binigay pa rin kayo sa amin. Ah, Kaya kahit na hindi kami kasal, alam niyo na pamilya pa rin tayong maituturing kasi nandyan kayong dalawa. nagmamahalan tayo lahat, di ba? Hayaan nyo, pa, ma. Pagtapos na ako sa pag-aaral, magtatrabaho po ako ng maigi. Ako ang magsusponsor at gagastos sa kasal niyo. Totoo yan. Alam mo, ikaw, ang yabang mo. Siyempre, mag-aambag din ako, no? Totoo. Kasi baka mamaya isumbat mo pa sa akin yan, no? Sabi mo yan, ha? Sige na. Bahala ko yung mga. Ang ipapagawa niyo. Joyce, ikwento mo nga sa amin, gaano ka-close sa father mo? Sobrang close po. Kung may 101% po, yun po kami po. Kaya nga. So ano yung mga memorable? Pinaka-memorable sa akin po yun Oo. pong pagdating niya galing duty po, tinatanggal ko po yung sapatos niya, tapos yung Ay. medyas na po. Oo. Tapos pinipisil-pisil ko po kasi mahilig po siya magpamasahe po. Minamasa mo Opo, yung paa. pinamasahe ko po yung paa po. Nagkikwentuhan po kami, tapos tinuturuan po niya kaming kumanta ng ate ko po. Hoy, anak. Ano ba, puno na yan May palista-lista ka. Ano bang bibilhin mo? Malapit na po kaya ang birthday ko pa. Bala ko pa nga pong bumili ng mas malaking alkansya eh. Tapos? Para na rin po makatulong po ako sa kasal ninyo ni Mama. Gustong-gusto ko na po kasi kayong ikasal eh. Kung sakali pong hindi man mangyari yun, gusto ko po sa araw ng kasal ko, kayo po maghahatid sa akin sa altar. Baka po kasi kung sana naman kayo madestino nun pa.
Kasal? Hoy, kay bata-bata mo pa, ha? Kasal-kasal pinagsasabi mo. Ano ba naman? Ano ba, no? Kulog. Oo. Nak. Sige na. Pero huwag muna yung kasal-kasal, ha? Pero alam mo, pag dumating ang oras na yun, yun ang pinaka-importanting bagay sa akin. May mahiyad at git sa altar. Wala akong pwede ipagpalit doon. Pero, tandaan mo, ha? Ito, birthday muna. Huwag munang kasal-kasal, ha? Tumigil ka na muna. Ha? Basta darating kayo, Papa. Nako, maraming malako si Bat. Bala kanyon, darating ako. Birthday. Thank you, Papa. Huwag nalabat kita. Pagkalipas ng kaarawang iyon ni Joyce, nagpaalam na ulit si Ruel na madedestino siya sa malayong lugar. Hindi niya makakapiling ang ama sa loob ng matagal-tagal ding panahon. Kaya nilibang na lamang ni Joyce ang sarili sa pamamagitan ng pag-enroll sa isang summer class. Oh, bakit hindi mo kasama sina JB? Akala ko pagkatapos nito, sama-sama tayo magre-review para sa college entrance exam natin. Wala eh. Parang ayaw niya lumabas. Nade-depress siguro siya dahil sa pagkahiwalay ng magulang niya. Alam mo naman yun, di ba? Nahuli ng nanay niya na may kapit yung tatay niya. Seaman yung tatay niya. Sabi nga sa akin ng nanay ko na madalas yung mga lalaking ganyan, yung mga nakakadestino kung saan-saan, babae raw daw. Uy, huwag mo naman lahatin. Bakit yung papa ko? Kung saan-saan siya nadidestino, hindi naman siya ganun. Faithful kaya yun kay mama. Ah, paano pala kami ng tatay mo? Faithful. Malamig pa ba yung tubig mo? Style mo, bulok. Ayoko sa'yo. Diyan ka na nga. Coach, nag-i-inquire lang ako para sa anak ko. Okay po. Uy, Esmeralda ka. Parehas pala apelido natin. Baka magkamag-anak tayo. Ano bang name ng father mo? Ruel. Ruel Esmeralda. Hindi nga. Ruel Esmeralda din ang pangalan ng airpot ko. Hindi kaya magkapatid tayo. Excuse me? Ano sinabi mo? Magkapangalan kasi airpot natin, baka ka ako. Iisa lang ang kapatid ko, no? At babae siya. Ano ka, anak ng papa ko sa labas? Matanda ka pa sa akin. Iisa lang ang Ruel Esmeralda sa mundo. Coach, magkano yung payment para sa... Bakit parang ang konti ng dala mo ngayon? Hindi ka tulad dati. Sa taas ng gasolina, mahal na lahat ngayon. Anak ko yan, di ba? Anak, wala ba man lang kiss o hug o anything? Minsan lang tayo magkita, ikaw talaga, oh. Papa, magtapat nga po kayo sa akin. Nagkaroon na po ba kayo ng ibang babae? Bakit naman tayo tasong mo yan? Eh kasi may lalaki po kanina doon sa volleyball class. Nagpakilala po siya. Sabi niya magkapangalan daw po kami ng ama. Eh baka daw po magkapatid po kami. Ano? Baka namang ibang Ruel yan. Nagkakamali lang siya, anak. Alam mo, minsan, kumukuha ako ng NBI clearance. Marami akong kapangalan, anak. Sa totoo lang. O baka namang modus lang yan nila. Gusto ko lang makilala ng mabuti, sasama sa kanila, magpapakabait ang lalaki. Pagkatapos, pag kilalang kilala, alam mo na, may gawing masama sa yan. Nako, huwag mong pakikilala sa akin yan. Sasamayin sa akin yan, tatamaan sa akin yan. Maniwala ka sa akin. Ha? Basta Papa, huwag kayong mambababae ha. Susugurin namin ni Mama yon, di ba Ma? Oo naman, talaga. Yung volleyball na yan, tumigil ka muna dyan. Okay? Para walang problema.
Pawis na pawis kayo, Papa. Hindi na nga eh. Kukunan ko kayo ng towel, ha? Sige. Salamat naman, anak. Ay, ako. Sandali lang po. Ikaw yung... Anong ginagawa mo dito? Asan si Ruel? Bakit po? Ano pong kailangan ninyo kay Papa? Anak? Sino yan? Hinahanap po si Papa. Si Ruel? Sino, Roel? Niloloko mo ba ako? Sigurado ka bang hindi mo ako namumukhaan? Gusto mo pang makipaglaro, ah? O sige, pagbibigyan kita. Naglalaro ka ba ng bingo sosyal? Kasi kung minsan, namumuro ako sa letrang B, sa number 2. Pero ngayon, sigurado ko jackpot ako eh. Dahil natagpuan ko na ang malas sa letrang B. Asing babae, yung number 2 ng asawa ko. O ngayon, siguro naman kilala mo na ako. Ma? Nagkakamali kayo. Wala ho kaming kilalang Roel dito. Wala ho akong ano sa sinasabi niyo. Bakit parang wala kang kaalam-alam? Kabit ang nanay ninyo. Ako, si Lydia Esmeralda, ang legal na asawa. Ma? Hindi ko alam yung sinasabi niyo. Nagkakamali ho kayo. Ganun ba? Wala pala, ha? Tabi. Tabi dyan! Di ba si Ruel ito? Ha? Tingnan mo nga naman. Nagpapakuha na kayo ng litrato sa simbahan pa. Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Bakit? Kasal ba kayo? Ha? Hindi! Sobra ka na! Trespassing ka na! Ka lang. Trespassing ba? Bahay ito ng asawa ko at lahat ng pagkaari niya sa akin! Kahit nga trespassing ka pa din, hindi ka dapat nandito! Oo! Kapal na mukha mo! Ganon! At sumusobra ako! Trespassing ako eh! Di ba? O, doon tayo sa... Aray! Pwede ba huwag ka ano pakialam? Huwag na kayo pakialam. Magbubuhay na kayo. Napakatagal na panahon nyo na ako nilolo pa! Hayop! Ano yan? Tama na ako! Muntak na! Muntak na! Mama! Kapit! Kapit ka! Nakuha ko yung address nyo doon sa administrasyon. Hindi ka! Hayop! Oh, ano ba nangyayari dito? Lydia! Bakit? Ano ba nangyayari? Ha? Tinuturo mo ang kapit na yan! Ano bang ginagawa mo? Bakit ba? Ganon? Ha? Ako pa ang kontrabida ngayon? Matagal lang malabong pagsasama natin kaya tumigil ka na. Di ba? Lan, tama na. Di ba? Uwi mo lang galing mo. Sa Diyos! Halika na! Ma! Halika na! Yaka! Halika na! Ma! Halika na! Halika na! Uwi mo na yung nanay mo! Kapit! Uwi! Kayo! Gusto niyo putukan ko kayo? Ha? Tama na! Mag-chismoso!
Anak. Anak. Anak, Ano sandali. bang ginagawa ninyo dito? Baka hinahanap na kayo ng totoong pamilya nyo. At huwag daw nyo nga ako matatawag na anak. Dahil anak nyo lang naman ako sa labas, hindi ba? Sana iba na lang ang naging tatay ko. O di kaya sana naging ulila na lang ako sa isang ama. Kaya sa malaman ko na yung papa ko, sinungaling na manloloko pa. Anak. Kaya pala kayo hindi pwede ikasal ni Mama. Kasi kasal ka na sa iba. Anak. Alam ko nagkasala ako sa'yo. Linihim namin ito. Sinikreto namin to dahil sa kapakanan niyo rin. Kapakanan namin o kapakanan ninyo? Anak, sana... Hindi na. Dahil malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala madalas kayong wala. Kaya bibihira lang tayong lumabas. Sa bagay, kung nalaman ko lang noon na anak ninyo ako sa labas, baka hindi na rin ako magtangkang lumabas pa ng bahay. Kasi kinahihiya ko ang pagkatao ko. Pero ngayon, mas kinahihiya kung kayo ang ama ko. Bigyan mo... Anak, patawarin mo ko kung tinago ko sa inyo yung totoo. Aling totoo? Wala namang totoo sa pamilyang to eh. Puros kasinungalingan lang ang pamilyang to. Joyce, pakinggan mo muna sana si Mama. Naipit lang din siya sa sitwasyon. Alam mo, kung meron man dapat sisihin dito, dapat yung paborito mong papa yun eh. Kasi may asawa na nga siya, naghanap pa siya ng ibang asawa. Parehas lang sila. Sa dami-dami ba naman ng mga lalaki dyan? Yung may asawa pa yung pinatulan ni Mama. Ikaw, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Mama. Ano, tama na. Mabuti naman, umuwi ka na. Natakot ka ba sa demanda ko sa'yo? I mean it well, and I mean it well. Kaya siguraduhin mo lang sa akin na hindi ka na babalik doon. And from now on, ang gusto ko, sa akin lahat babagsak ang sweldo mo. Ay, by the way, I need cash. Kulang kasi yung pang... Tuloy mo. Ang taya, kailan ka ba titigil magsugal? Baon na tayo sa utang, sa pagsusugal mo. Nagre-reklamo ka? Eh, buti nga ako eh. Sugal lang ang bisyo ko. Ikaw, hindi ka nahihiya? Bumubuhay ka ng kabit at 2 anak. Yun ang nakakahiya. Kaya... Oh. Sa akin babagsak lahat.
Dad, is it true what Mom told me? I can't accept that bastard of yours. Ako lang dapat ang unika iha mo. Of course. Magmula noon, nagrebelde na si Joyce. Halos hindi na ito umuwi sa kanilang bahay at natuto na ring magbisyo. Buti na lamang at laging nakaagapay sa kanya ang kaibigang si Jeffrey, na kinalaunan ay kanya na ring naging kasintahan. Sir, wag po, sir. Sir, wag po. Sir, wag. Hindi mo po. Sir! Sir, po! Sir, po! Sir! Sir, po! Tama na yan! Sir, tama na, please! Tama na! Ano ba mag-camera na? Sandali, tama na! Ayos kayo! Sir! Walis ang po siya! Sir, seryoso po! Sa anak po! Lalo ka nang sasama sa akin. Sumama ka sa akin ngayon din! At panugutan mo ang ginawa mo sa anak ko. At ngayon din, pakakasal kayo dalawa! Hindi pwede! Wala! Eh, paano sabihin ko sa'yo, ayoko magpakasal! Wala mo. Binuntis ka nito? Ayaw mong pakasal? Bakit? Bakit kayo ni Mama? Nabuntis mo rin siya! Pero hindi mo siya pinakasalan. At least ako, sigurado akong hindi ako kabit. Ako lang mag-isa. Bastos ka! Ha? Kailan ko nalitutong sumagot sa amin ng papa mo? Kailan ako nagkamali sa pagpapalaki sa'yo? Bastos kang bata ka! Ano ma? Tapos ka na? Ikaw pa! Baka gusto mong saktan na rin ako. Baka may kakabit ding sampal yan. Total mahilig ka namang mga bit, di ba? Hindi mo ba naisip kung anong epekto nito sa amin mga anak ninyo? Kapag may nangyari masama sa inyo, anong karapatan namin? Wala, di ba? Wala! Dahil hindi kami ang legal na pamilya ninyo! Ang daya ninyo, Papa. Ang daya-daya niyo. Hanggang sa makapanganak na si Joyce ay hindi na napilit ni Roel na ipakasal ang anak. Buti na lamang at nahikayat nila ang dalawa na sa poder pa rin ni Mira tumira sina Jeffrey at Joyce. Para alam ko yung ginagawa mo. Sine-check mo yung damit ng asawa mo kasi baka may babae siya, no? Anak, kung may problema kayo ni Jeffrey, pwede mo naman ako kausapin tungkol doon. Bakit, Ma? May maganda ba kayong maipapayo sa akin? Eh, kayo nga ang dahilan kung bakit eto ko napapraning sa kakaisip na makakagaya ni Papa, may ibang babae na si Jeffrey. Bakit umiyak? Baka gusto mo minom ng gatas niyan. Ha? Gusto mo ng gatas, ha? Ha? Gatas ito. Ano ba naman sweet ito niya? Eh, di pa iinumin ng gatas. Halika na, anak. Ito na, ito na. Ito ng gatas, oh. Inom ka na ng gatas, ha? Oh.
Anak. Anak, sandali. Anak, sandali lang. Favor lang, oh. Pakibigay mo ito kay Joyce dahil pag galing sa akin, ayaw niyang tanggapin eh. Para sa pamangkin mo lang ito, oh. Ikaw nang bahala. Sabihin mo, galing na lang sa'yo, ha? Anak? Pambihira nga naman, no? Hanggang ngayon talaga, si Joyce pa rin ang inaalala niyo, eh. Si Joyce na paborito niyo. Huwag kayong mag-alala pa. Matagal ko nang kinalimutan ang pagsiselos ko sa inyo na. At lalo na ngayon, hindi ko na hinahangad ang atensyon niyo. Sige ho, baka mahuli pa ako dun sa part-time job. Anak, sandali lang, oh. Anak. Siguro ito ng pagkakataon para masabi ko sa iyo ito. Sana hindi pa uli ang paghingi ko sa iyo ng tawad. Alam kong maling-mali ang ginawa namin ng nanay mo noon. Anak, para sa akin hindi mali eh. Alam mo kung bakit? Dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Anak, pangalan kita, huwag mong kalimutan yan. Kaya, mahal na mahal kita, special ka sa akin. Pakatandaan mo yan. Minsan, nakikita mo siguro na hindi ako possessive sa'yo, na hindi ko pinakikitang sobrang pagmamahal ko, pero deep inside, mahal na mahal kita, anak. At sana naman, mapatawad mo na ako. Napatawad mo na mo kaya suriin ko. Okay ka lang? Nahilo lang ako. Siguro sa sobrang saya ko sa'yo, pinatawad mo na kasi ako eh. Si Mama. Ma, ano nangyari? Nabagsak ko eh. Ang dilim-dilim kasi. Sayang yung gagamitin ko para naman itong pambiko eh. May nag-order sa akin eh. Sayang yung kikitain ko. Lalo na wala pa tayong masahan sa papa nyo. Matama na yan. Pagod ka na eh. Hindi! Umalis ka nga! Umalis ka nga! Iwan niyo ako! Sayang to eh. Aray! 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 Ma, pati nga sugat mo. Ma. Ano ba? Sabi ko sa'yo, iwan mo ako, di ba? Sanay ako masaktan!
na huwag kayong mga anak ko madamay sa kasalanan ko. Na kahit masamang babae tayo sa akin ng mga tao, ina pa rin ako. Karugtong kayo ng buhay ko. Kaya ang sakit-sakit sa akin na makita ko mapariwara kayo. Lalo na si Joyce! Ano? Ikaw, Joyce, ha? Di ba nanay ka na ngayon? Di ba sa bawat iyak, bawat sakit na nararamdaman ng anak mo, lalo ka nasasaktan? Di ba? Bakit hindi mo ko naiintindihan? Pero alam mo ba, para sa akin, na nanay mo, kung gaano kahapdi yung sakit na nararamdaman ko, na alam ko na ako yung may kasalanan kung bakit nagkakagano ng anak ko. Anak, panoorin mo naman ako. Ina, sa'yo na nakikiusap ako sa'yo. Panoorin mo ko. Ano? Ha? Matigas ka pa rin? Ako na nga lumalapit sa'yo eh! Ako na ako nagmamakawa, oh! Matigas ka ba? Dahil sa kasalanan na gawa ko! Sorry, Mama. I'm sorry, Mama. Sorry, Ma. Mula nang magkabati ang mag-iina, ay naging magkatuwang na rin sila sa buhay. Nakahanap ng trabaho si Joy sa isang pabrika habang taga-alaga naman si Mira ng kanyang baby. Masipag at matyaga si Joyce, kaya mabilis itong na-promote bilang supervisor sa opisinang kanyang pinapasukan. Dahil sa pagtutulungan nilang magkakapatid, kahit wala na silang suportang natanggap mula sa ama, unti-unti na rin silang nakaahon sa buhay. Pagkain, parang may fiesta. Anong meron? Wala naman ho, pero magkakaroon kung sasagutin ni Joyce ang itatanong ko sa kanya. Ha? Joyce, will you marry me? Jeffrey. Nasa na ba? Madumi po na. Wala. Bayad ka. Jeffrey. Maraming salamat, ha. Sumunod ka sa usapan natin. At pinakinggan mo ang pakiusap ko sa'yo na alukin mo ang kasal ng anak ko na si Joyce. At alam mo, mapapanatag na ang loob ko ngayon.
mahatid ko na sa altar habang malakas pa ako. Salamat. Jeffrey, matagal pa ba yan? Ang dami pa nating lakad. Anak, Jeffrey, di ba ang bilin ko sa'yo, huwag ka na makikipag-usap sa kanya? At ikaw naman, di ba pinagsabihan na kita? Baka mamaya sumugod na naman dito yung asawa mo. Katroma pa ng anak ko. Kaya pwede ba? Gusto na namin lumagay sa tahimik. inulit ko dyan. Maraming salamat ha. Easy. Dahan-dahan lang po, dahan-dahan lang. Balik ka namin sa hospital, okay? Nang makarecover na si Ruel mula sa pagkaka-ospital nito, sina Lydia at ang panganay nilang si Alan na ang sumundo at kumupkup sa kanya. Kaya hindi na muling nakapiling ni Joyce, ang kanyang ama. Anak, sinama mo ba papa mo sa mga dasal mo? Hindi na maganda lagay niya eh. May type 2 diabetes siya. Pagkatapos marami na siyang komplikasyon sa internal organs niya. Gusto ko siyang makita, pero paano? Si Alan po, yung anak ni Papa sa kabila. Humihingi po sila ng tulong eh. Kailangan daw po nila ng pera para sa gamot at maintenance ni Papa. Walang-wala daw po sila. Baka naman meron kang sobra. Magpadala ka muna sa papa mo. Sige na, batawarin mo ng papa mo kahit hanggang sa huli lang. Please. Ano yung kasal namin ni Jeffrey, ma? Ang dami ko pong bastos ngayon. Hoy, anak, ano ba puno na yan ah? Ano bang bibilhin mo? Gusto ko po sa araw ng kasal ko, kayo po magkakabit sa akin sa altar. Yun ang pinaka-importanteng bagay sa akin. May mahiragagit sa altar. Wala akong pwedeng ipagpalit doon. Hello, Alan. Saan ko ipapadala ang pera para kay Papa? Nakapagpapadala ka ba ng tulong naman sa papa mo nung nasa ospital siya? Opo, kami po ni na Mama po at saka ni Ate Alice po. Oo. Paano niyo pinapadala sa kanya? Binibigay po namin po sa kuya ko po. Si Alan. Opo. Kay Alan ninyo binibigay Opo. yung tulong sa papa mo. Okay. Hoy, Joyce. Umiti ka naman dyan. Ano ka ba? Kasal mo to. Hindi libing. Ewan ko ba, ate? Dapat ako ang pinakamasayang babae sa araw na to, pero parang hindi ko magawang maging masaya. Para kasing may kulang. Si Papa. Joyce,
Alam ko kung gaano kabigat sa dibdib pag may galit. Alam mo, isa lang ang tanging solusyon dyan. Ang pagpapatawad. Sigurado gagaan yung pakiramdam mo. Matagal ko nang napatawad si Papa, ate. Kaya lang mula nung magkasakit siya, nalulungkot ako kasi nag-promise siya sa akin na sa araw ng kasal ko, ihahatid niya ako sa altar. Kaya lang mukhang imposible nang mangyari yung hindi na niya ako mahahatid sa altar. Anak. Alam kong ayaw mo akong makita. Pero hindi kita matiis eh. Pinilit ko talagang hindi pumunta. Marami na akong hindi pinuntahan sa mga okasyon mo. At marami na akong pinrami sa'yo na hindi ko tinupad. Pero sa pagkakataon ito, kahit anong gawin ko, hindi kita pwedeng hindi puntahan sa pinakamahalagang araw ng buhay mo na. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako sa oras ng iyong kasal. Ayokong masira yung kasal mo na. Alam ko itong pinaka-importante sa... Anak, dito niyo pare. Anak. Pa? Pa? Nag-promise po kayo sa akin dati na ihahatid din niyo ako sa altar. Pati po ba yun hindi ninyo tutuparin? Anak. Walang pagsidlan ng kaligayahan si Joyce ng araw na yun. Pagkatapos ng reception, sinundo na si Ruel ng kanyang anak mula sa kanyang legal na pamilya. Hanggang sa... He's stable for now, pero he's still on a delicate condition. Kailangan ma-transfer siya sa ICU. I'm just checking. Ma. Easy lang. Hindi mo sila pwedeng awayin ngayon. Sila ang may dala ng pang-gown sa hospital, remember?
Doc, kamusta po? Well, nas-stabilize na namin ang patient. Kaya lang, is still on a very delicate condition. We urgently need na matransfer siya sa ICU. So, sino bang asawa na pwedeng kausapin? Doc, ako ang legal wife. Okay. I need your consent kung ililipat na siya sa ICU. Pero pauunahan ko na po kayo. Mataas po ang rate, ang daily rate sa ICU. Wala pa akong gamot doon. Ganun naman pala. Eh di, yung babae nyo na lang ang kausapin mo. Siya magpapaya dito, bahala siya. Kay Mrs., as I mentioned, kailangan natin siyang matransfer sa ICU, ASAP. Pero nabanggit ko nga na mas mataas ang daily rate doon. So, are you okay with that? Alam mo ba, anak, kung paano kami nagkakilala ng papa mo? Sa ganito din, sa ospital. Kasi pareho kaming nag-aalaga ng kamag-anak na may sakit. Yung papa mo, mainipin to magbantay. Tapos ang kulit-kulit pa. Kaya wala naman akong magawa kundi napilitan ako makipag-usap sa kanya. Hanggang sa lagi na kami nag-uusap. Tapos na-develop na kami sa isa't isa. Pero huli ng lahat nung nalaman ko na may asawa pala siya. Alam mo, kahit nagsasama na kami, nilayaan ko talaga siya. Tapos nalaman ko, nalulung pala siya sa bisyo. Tapos naging maayos naman siya nung binalikan ko siya. Alam mo ba, tiniis ko lahat ng masasakit na salita ng pamilya ko. Kasi alam ko may kapalit yun. Na maging maayos ang papa mo. Kaya siya naging maayos kasi ako raw. Saka kayo ng ate mo ang dahilan. Ano yun? Bakit tumigil? Dok! Dok! Papa! Dok! Sigurado ka bang binayaran na nila ang hospital bill ng buo? Dok, ka na yan. Sir, Mrs., wala na po siya. Ano? Feeling first lady? Kumakakrahin ladies? Umalis nga kayo dito! Nakikiusap po ako sa inyo. Baka pwedeng saglit lang naman ho. Kararating lang po ni ate galing sa trabaho. Magpasalamat kayo. Pinagbigyan ko na kayo. Hindi ba kayo nga ang kasama ng asawa ko hanggang sa huling hininga niya? Ano pa, umalis na kayo dito? Pwede ko bang malaman kung saan ibubulol si Papa?
Sana ho sa shoppen para naman maayos yung maging burol niya. At sino ka para diktahan ako, ha? Para ano? Para pumunta kayo? Hindi pwede! Ako ang original. And my decision is final sa bahayang lamay. At ayaw ko makikita mo yung mga pagbumukha ninyo. Aagawan niyo pa ako sa buloy ng asawa ko. Mga patay ko to. Umalis kayo dito. Umalis kayo sa harapan ko. Umalis kayo sa harapan ko. Umalis kayo! Alis! Mira? Nasaan ang mga tao dito? Ta, ano? Magmumukmuk na lang ba kayo dito? Halika kayo. Pupunta tayo sa lamay ng tatay ninyo. Ate, kayo na lang po ng mga bata. Ayoko na pong makagulo dun eh. Tsaka, kahit naman noon pa, natanggap ko na yung pag dumating yung oras na mawala si Roel, wala naman po talaga akong karapatan. Pero yung mga bata, wala silang kasalanan, ate. Kaya sana pagbigyan naman sila ni Lydia na magbigay ng huling respeto sa papa nila. Diyan yung first family. Ano? Talaga sinusubukan ako ng mga pesting yan, ah. Kayo, dali, buhatin ninyo tao at ipasok ninyo. Bilisan ninyo. Saan mo namin nadalhin? Magtatanong ka ba? Sige na, buhatin na ninyo. Itago nyo doon sa likod. Doon, sa kusina, sa banyo, wala akong pakialam. Bilisan ninyo, bilisan ninyo. Lydia, pagbuksan mo kami! Gusto ko makita ang kapatid ko! Pati na yung mga bata! Patingnan mo nga naman! Dinalan nyo pa dito ang leader ng kilusan. Hoy, bawal dito ang taga-KKK. Konsentidorang kapatid sa kabit. Kaya hindi ako nagsisisi na iwan ka ng kapatid ko dahil dyan sa ugali mo! Ah, ganon ah? Ganon ah? Maghintay ka dyan. Oh, ngayon, anong pinagsasasabi mo? Sige, dumagdal ka! Nagmamakaawa po kami, papasukin niyo po kami kahit saglit lang po kami sa loob. Pangako po, hindi ho kami mag-iingay, tahimik lang po kami. Wala po kaming pagsasabihan kung kaano-ano po namin si Papa. Ako lolokohin mo? Ha? Kilala ko ang likaw ng mga bituka ninyo. Nagsusumiksi kayo dito para maambunan kayo ng pensyon ng asawa ko. Wala kayong mapapala. Dahil ang pensyon ng asawa ko para lamang sa ligan na pamilya at sa ligan na asawa, ako yon. Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ha? Patay na nga yung tao, nag-uutot pa kayo? Hindi pa ba kayo nakontento sa pagpapaaral, sa pagpapalamon, sa pagpapabahay sa inyo ng asawa ko? Sandali nga. Alam niyo, sobra naman ho kayong malait. Kung sasabihin ko ho sa inyo, nag-working student ako para makapagtapos ako ng pag-aaral. Wala kang pakialam. Kaya hindi ho kami mukha pera. E di sana kung mukha kami pera, nung una pa lang, hindi na kami nagpapadala ng pera kay Papa. Pera-pera ang pinagsasasabi mo, ha? Nising kong kusay wala akong natanggap mula sa inyo. Paiyak-iyak pa to? Paano kung wala eh? Kay Alan pa nga po kami madalas na nagpapadala ng pera. Ano kay Alan? Oo, inaamin ko. Hindi nila alam na tumatanggap ako ng pera sa inyo. Tsaka ano naman, bumabawi lang ako sa ginastos ng daddy sa inyo eh. Tsaka kung tutuusin, kulang lahat yun. Bilang kabayaran sa perwisyong ginawa niyo sa amin. Oh,
You're right, Kuya. Kaya shut up na lang kayo. Ni wala nga kayong proof na anak kayo ni Daddy eh. At hindi kayo kamukha ni Daddy. Ako, ang mukhang to, ang nagmana sa kanya. Hoy, ikaw bubwit ka, ha? Saan ang bubwit? Alam mo, magsama kayong dalawa. Alam mo, kung totoo kasi, kamukha ni Papa. Alam mo, lumabas ka na lang. Lumabas ka dito. Lumabas ka dito para mapatunayan natin kung sino umana kay Papa sa bakbakan. Buksan niyo to! Lumayas nga kayo dito! Alis kayo dito! Buksan niyo kasi to! Tatapang ninyo, ah! Buksan niyo to! Gusto niyo buksan ko yan? Oo! Talaga? Oo! Ganon? Maghintay ka. Huwag kang Hintay! Tama na yun! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Sula kayo! Nagugulo na kayo dito eh! Tama na kayo! Nagugulo na kayo! Hoy! Ano? Ha? Hindi kayo anes? Ano gusto niyo? Itong bala ng baril ng asawa ko pamana ko sa inyo? Umalis kayo dito! Pipilan ako! Isa! Dalawa! Tatlo! Bubuksan ko na ba para sa last viewing? Hindi na. Sige na, bilisan nyo. Bilisan nyo. Diretso nyo sa paglilibing. Dali! Sandali! 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 Bilisan ninyo! Bilisan ninyo! Ibaba nyo na! Ibaba nyo! Umalis kayo dito! Umalis kayo dito! Wala kayo karapatan kayo dito! Umalis kayo dito! Ano pa ginagawa ninyo? Kinis, ibaba nyo na yung sa hukay! Kami na makapagpaalam kay Papa para awan nyo po! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, ha? Umalis ka dito. Ha? Ikaw! Kapit ka lang, umalis ka dito! Siguro ho, sa batas at sa papel, mas may karapatan ho kayo. Pero sa dugo at puso, may karapatan din po kami bilang anak ng tatay namin. Kaya hindi na ho ako papayag na sa kahuli-huli ang pagkakataon, ipagdamot niyo pa rin na makita namin si Papa. Umalis kayo. Umalis. Umalis kayo. Umalis kayo dito! Umalis kayo dito! Pagbigyan mo na! Hindi! Pagbigyan mo na! Kailangan mamili kayo magalit ako, di ba? Mira? Eh kung nagkaroon ka ng pagkakataon ngayon, ano kaya ang nais mong masabi sa ama mo?
sobrang mahal na mahal po namin siya ni na Mama po. Sana po kung maayos lang po yung relasyon namin po, naalagaan po sana namin ng mabuti po si Papa po. Ano yung maipapayo mo, halimbawa na, doon sa mga merong mga pangalawang pamilya, ang kanilang mga ama? Ano lang po, sa mga anak po ng second family po, wala po tayong karapatan pong magalit sa kanila po kasi nagmahal lang naman po sila. Sa mga binibigay naman ng mga magulang natin po, wala po tayong karapatang magalit sa kanila sa pag-aaruga po at sa pagmamahal na ginawa po nila sa atin po. Oo. Ikaw may asawa ka na ngayon, Opo. di ba? So meron ba kayong intindihan ng husband mo na walang ganon? Sabi ko po, pag nang babae po siya, mamamatay po siya. Opo. Kaya naman pala, tinakot mo naman pala. Opo. Pero Joyce, kami ay nagpapasalamat sa'yo na shinare mo sa amin yung napakalungkot na kwento mo. Pero sana nga, yung pinagdaanan mo, magsilbing gabay sa'yo at inspirasyon sa iyo namang buhay na may pamilya ka na ngayon. Ha? Opo. Joyce, thank you very much. Ha? Thank you Maraming po. salamat. Walang maaaring pumigil sa isang anak para pagluksaan ang pagkamatay ng kanyang mahal sa buhay. Wala ring makakaangkin sa mga masasayang alaala ni Joyce tungkol sa kanyang ama dahil habang buhay na itong nasa kanyang puso. Anak man ng tunay na asawa o isang kung tawagin ay kabit, ang bawat bata ay may karapatang makilala at maging malapit sa kanyang mga magulang. Anuman ang kanilang mga pagkukulang at pagkakamali, ang kasalanan ng magulang ay hindi dapat pagdusahan ng anak. Ang mahalaga, matuto tayong magpatawad sa isa't isa. Ngayon, bukas, at magpakailanman.